Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Brian na mukhang galit at determinado. Sa oras na iyon na parang baliw na tumatakbong humahabol sa grupo na naggugulo na nagdudulot ng takot sa lahat. Si Brian ay determinado na mahuli ang mga ito na para bang siya ay isang pulis. Patuloy niyang sinusundan ang mga gang at papalapit siya. Kahit na wala siyang baril, nakita ni Brian ang pagkakataon niyang humakbang papasok at pigilan ang gawain ng gang na magdulot ng higit pang gulo. Kaya kumuha siya ng isang metal bar upang gulatin sila. Ang gang ay nataranta at nagsimulang humabol kay Brian. Habang ang nag-iisang membro ng gang hinabol siya, tumakbo at mabilis na nag-isip si Brian. Pagkatapos ay may dumaan na forklift at mabilis na ginamit ni Brian ito upang ibagsak ang ilan sa mga miyembro ng gang sa sasakyan. Sa sandaling iyon ay nasaktan sila, ngunit nagawa ni Brian na manatiling ligtas, sa kasamaang palad ay may isang miyembro ng gang na buhay pa at si Brian ay walang magawa. Dahil ang taong iyon ay may baril, natagpuan ni Brian ang kanyang sarili upang harapin ang isang matigas na lalaki na natatakpan ng mga tato. Sa kasamaang palad, sa isang segundo, ang buhay ni Brian ay naging kalunos-lunos nang mabaril siya, nang hindi sinasadyang nasira ang kanyang vocal cords at nagdulot ng matinding pagdurugo. Sa hospital hindi maisip ng asawa ni Brian na ang kanyang asawa ay hindi na makapagsalita dahil sa kanyang matinding pinsala sa lalamunan. Tila kahit na makaligtas si Brian ay kailangan niyang makipag-usap nang hindi ginagamit ang kanyang boses. Kinabukasan ay tuluyang nagkamalay si Brian na nahaharap siya sa isang krisis at isang misteryosong lalaki na nagngangalang Dennis ay lihim na dumating upang tulungan siya. Si Dennis na naging bahagi ng isang organisasyon na lumaban sa mga gang ay iniwan niya ang kanyang business card. At sa gulat ng lahat ay mabilis na bumuti ang kalagayan ni Brian na halos parang magic. Sa panahon ng kanyang paggaling, ipahayag niya ang kanyang mga problema sa kanyang asawa dahil talagang mahirap para sa kanya ang pakikipag-usap at kahit na ang paglalakad ay isang hamon. Pakiramdam niya ay para siyang isang sanggol na kailangang matutunan muli ang lahat. Hindi niya matanggap ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi interesado si Brian na gumamit ng artificial vocal cords. Kalaunan ay pinayagan ng mga doktor na iuwi siya ng kanyang asawa kahit hindi pa siya ganap na gumaling. Pinilit ni Brian na magpahinga sa bahay ngunit hindi naging madali ang pamumuhay kasama ang kanyang asawa nang hindi nakakausap. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang kaligayahan na mabubuo at naalis sa isang iglap. Bago ang kalunos-lunos na pangyayari si Brian ay may anak na mahal siya at laging gustong makipaglaro. Sa unang tingin ay tila bumabalik si Brian sa mas masayang panahon, ngunit iyon ay alaala na lamang ngayon. Ang kapaligiran sa bahay ay napuno ng may emosyon. Si Brian ay nangako sa kanyang anak na magpapalitan sila ng mga regalo sa Pasko at magdiwang ng magkasama ngayong taon. Ngunit wala sa mga iyon ang maaaring mangyari. Noon ay kumikita si Brian sa mga kakaibang trabaho ngunit ngayon ay wala na ang kanyang anak. Dumating ang nakakasakit na balita na ang kanyang anak ay naging biktima ng ligaw na bala na pinaputok ng mga gangster. Si Brian na kanina pa sinusubukang mag-move on ay napilitang balikan ang kalunos-lunos na pangyayari. Sa mahirap na oras na ito ang kanyang asawa ay magagawa lamang ang kanyang makakaya upang suportahan ang kanyang asawa sa lahat ng sakit na kanyang pinagdadaanan. Pagkatapos ng ilang araw, si Brian ay kailangang makipag-usap lamang sa pamamagitan ng chat dahil hindi na siya nagsasalita. Napagtanto niya na hindi na siya maaaring kumita ng pera tulad ng dati at ang kanyang asawa ay kailangang kunin ang responsibilidad na iyon. Habang nasa bahay si Brian ay hindi maiwasang isipin ang kanyang yumaong anak na lalaki. Nalungkot siya nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang anak. Minsan naiisip niya na nandoon pa rin ang kanyang anak. Talagang nakakadurog ng puso para sa kanya ang isang mapagmahal na ama na hindi karapat-dapat sa trahedya na naranasan niya. Ilang sandali matapos na maalala ni Brian ang mga sandali bago namatay ang kanyang anak. Suot ang parehong damit na suot niya sa simula ng pelikula na nagpapakita na ang sandaling ito ay ang dahilan kung bakit siya tumatakbo sa paligid noong mga oras na iyon. Nagkaroon ng away at trahedya ang isa sa mga bala ng gangster na tumama sa anak ni Brian na si Brian ay handang isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit may iba pang plano ang tadhana at ang kanyang anak ay napuno ng dugo habang ang gangster ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang inosenteng buhay. Ang mas masakit pa ay habang hinahabol ang gangster ay sinusubukan din ni Brian na kunin ang lobo ng kanyang anak. Ito ay isang talagang emosyonal na sandali. Sa simula ng pelikula si Brian ay tumatakbo sa galit at sa huli ay nawalan siya ng boses dahil sa parehong mga aksyon ng gangster. Ngunit ngayon ay determinado si Brian na kumilos. Ayaw niyang manahimik at mayroon siyang malaking plano sa isip at sangkot ang bisikleta ng kanyang anak. Sa sandaling iyon ay determinado si Brian na maghayganti para sa pagkawala ng buhay ng kanyang anak.
Ang kanyang asawa ay maaari lamang suportahan ang kanyang mga intensyon. Lumabas kamakailan ay nakatanggap si Brian ng business card mula sa isang taong nagngangalang Dennis at naging curious siya kung kaya ng taong ito talagang tumulong sa kanya. Kaya napagdesisyonan niyang bisitahin ang lugar na binanggit sa card. Noong mga oras na iyon na mag-isang pumunta si Brian sa police station. Habang hinihintay si Dennis ay kinunan niya ng litrato ang lahat ng mga gangster na naruroon. Mamaya ay magiging target niya ang isa sa kanila ay isang kalbo na lalaking natatakpan ng tato ang buong katawan. Ang pangunahing pinuno ng pinakakinatatakutang gang. Pagkarating ni Dennis ngunit naramdaman ni Brian na hindi na kailangan ang presensya niya. Nakamit na niya ang kasiyahan mula sa pagharap sa mga gangster. Pagdating niya sa bahay alam iyon ni Brian ang pagharap sa mga individual na ito ang magiging pangunahing layunin niya. Ayaw niyang iwanan ang sinuman kaya binalak niyang tanggalin silang lahat sa ika-24 ng Disyembre. Sa kasalukuyan ng Mayo, na nagbigay kay Brian ng 7 buwan upang maghanda pagkatapos ay ginamit ni Brian ang mga manibela ng bisikleta ng kanyang anak bilang isang pull-up bar para mag-ehersisyo. Kahit na isa lang siyang casual na manggagawa na may katamtamang kita. Ipinagmamalaki siya ng kanyang asawa at sinuportahan siya. Ang pinakamahalaga kay Brian ay ang pagiging isang malakas sa pamilya at paghihiganti laban sa mga gangster sa kanilang mga aksyon. Noong una ay naging mahirap para kay Brian dahil hindi siya sanay, ngunit patuloy niyang ipinipilit ang kanyang sarili, saka siya aksidenteng napadpad sa isang used car shop at nakabili ng sasakyan. Binalak niyang gamitin para sa kanyang misyon. Nang makita ang mga luha ng kanyang asawa na malinaw na ang paghihiganti ay ang pinakamahalagang bagay. Para kay Brian na determinado siyang magsikap, simula sa payat na katawan at walang kasanayan sa pakikipabuno, noong panahong iyon ay persigido si Brian sa pag-aaral ng lahat. Pagkolekta ng mga sandata para ibagay ang mga ito para sa iba't ibang sitwasyon. Sa yugtong ito palagi siyang nababatid sa pamamagitan ng radyo upang makasabay sa mga pinakabagong balita tungkol sa mga gangster. Nang handa na ang lahat ng kanyang mga sandata, kinailangan ni Brian na harapin ang isa pang mapait na katotohanan upang protektahan ang kanyang asawa mula sa pinsala na kanyang ginawa. Kailangang pansamantalang humiwalay sa kanya sa loob ng ilang buwan upang makumplito ang kanyang misyon. Habang papalapit si Brian na nakatutok sa hideout ng gangster, pinanood niya mula sa isang gusali sa kabilang kalye at maingat na naidokumento ang lokasyon ng bawat tao. Kabilang ang kalbong lalaki, determinado at mas nagsanay si Brian upang palakasin ang kanyang sarili. Ito ay isang napakahalagang sandali para sa isang ama na ang puso ay labis na nasaktan. Gamit ang kanyang mga bisikleta na handbar ng kanyang anak na dama ni Brian na mas konektado sa kanyang anak, naniniwala siya na ang buhay ay kailangang bayaran ng buhay at mayroong wala nang mas kasiya siya pa. Sa pagbuti ng katumpakan ng pagbaril ni Brian ng malaki sa panahong ito. Pagkatapos niyang mamili, nagulat si Brian nang makita ang isang kalbong lalaki sa malapit na plano niyang patayin siya. Ngunit ang kalbo na lalaki ay tila mabait sa mga bata na iniwan si Brian na hindi nakaimik. Gayunpaman nagsimula ang kasama ng kalbo ng kakaiba ang pagtrato kay Brian na parang basura. Sa huli ay binuhusan ng nobya ng kalbo si Brian ng tinunaw na ice cream at naiwan siyang tulala. Napagtanto ni Brian sa kanilang inaasal na hindi siya umasa sa kanyang emosyon. Kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang unang aksyon na hindi hinahayaan ang kanyang emosyon na humadlang. Noong gabing iyon ay pumasok siya sa isa sa mga bahay ng mga miyembro ng gang at mabilis na kinuha ang isa sa kanila. Pagkatapos ay dinala ni Brian ang lalaki sa kanyang bahay kung saan siya ay itinali sa isang walang magawang posisyon. Ang mga miyembro ng gang ay tinatrito niya na parang mga bagay na pinaglalaroan at nagtanong tungkol sa kanilang mga nakaraang aksyon. Kung talagang masama ang kanilang mga ginawa ay mas malala pa ang parusa. Ngunit hanggang sa puntong iyon ay nanatiling tahimik ang lalaki at pinagtatawanan si Brian sa pag-aakalang siya ay isang madaling target. Dahil minamaliit niya si Brian, pinahirapan niya ang lalaki ng matagal. Dahil sa nangyari naramdaman ni Brian na natuklasan niya ang kanyang tunay na sarili. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pagtapos sa isang tao bilang panimula at binalak niyang maghanda. Para sa karagdagang pagdaragdag ng higit pang kagamitan, sinadya niya ang pagkuha ng mas malaking panganib. Bago umalis si Brian ay tiningnan muna niya ang kanyang asawa na nagdadalamati sa pagguhit ng mukha ng kanilang anak. At si Brian ay humingi ng pahintulot sa kanyang anak. Sa puntod ng kanyang anak si Brian ay nag-iwan ng regalo. Noong gabi ay nagulat si Dennis nang ang isang gangster ay nasa kanyang pintuan na tila nakatanggap siya ng mensahe mula kay Brian na magsisimula na ang tunay na aksyon. Ngayong naaresto na ang lalaki, kailangang ipaalam kay Dennis ang tungkol sa ilang mga bagay muna. Umaasa si Brian na makakatulong si Dennis na pagtakpan ang balak na paghihiganti. Pangalawa, nagbigay si Brian ng katibayan na walang awa ang bawat miyembro ng gang na kasama sa impormasyong ito ang address at lokasyon ng punong tanggapan ng gangster. Sa kabilang banda ay nagmamaneho si Brian sa paligid ng lungsod sakay ng kotse na binili niya. Napadaan siya sa isang bar at nasaksihan ang ilang miyembro ng gang na nag-aasal ng masama.
Sa una, si Brian ay kumilos na parang takot na bisita, ngunit pagkatapos ay hindi sinasadyang nabangga niya ang mga miyembro ng gang na nauwi sa pagpatay sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos makamit ang 100% rate na tagumpay may inihagis si Brian sa punong tanggapan ng gang, ng gabing iyon ay nagdulot siya ng takot sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe na sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 daliri mula sa 2 miyembrong napatay niya. At bawat miyembro ng gang na lumabas ng gabing iyon ay tinapos ni Brian. Ang pinuno ay hindi natuwa at nag-alok ng $5,000 sa kanyang nangungunang miyembro ang kalbong lalaki para kunin ang ulo ni Brian. Gayunpaman si Brian ay hindi natakot at sa halip ay hinamon sila sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanyang sasakyan. Kaya ang mga gangster ay medyo kinakabahan. Hindi nila akalain na ang kalaban nila ay isang lalaki na nabaril sa vocal cords. Nagsimula ang aksyon ng isa-isa silang pinagbabaril ni Brian, kahit anong sasakyan ang kanilang gamitin. Sa huli ay isang motorsiklo na lang ang natitira at nagawang mapatamba ito ni Brian. Matapos mabigang mahuli si Brian ang kalbong lalaki ay mabilis na nagutos sa kanyang mga miyembro ng gang na bantayan ang kanilang headquarters. Si Brian naman ay interesadong kunin ang iba pang miyembro ng gang, ngunit sa ngayon ay nagpasya siyang magpahinga malapit sa punong tanggapan. Tapos ginamit ni Brian ang isa sa motorsiklo ng isang gang member, ang plano niya ay sirain ang motorsiklo. Dumating ang 2 gangster at mabilis silang tinapos ni Brian, hindi lang sila kundi bawat miyembro ng gang na nagbabantay sa gusali. Hindi man lang nakalaban ang mga miyembro ng gang. Sa mga oras na ito, dumating din si Dennis sa gusali, palihim na nagnanais na tulungan si Brian. Buti na lang at naging kapaki-pakinabang ang presensya ni Dennis. Samantala ang determinasyon ni Brian na harapin ang bawat gangster na makakasalubong niya ay lalong lumakas. Sa huli ay nag-cross ang landas nila ni Dennis ngunit may panibagong banta. Lumitaw ang nakakagulat na isang putok na nagmula sa kasintahan ng kalbo na lalaki. Si Brian sa una ay ayaw makisali ngunit kapag ang mga bagay ay naging masyadong matindi. Kailangan niyang gumawa ng mapagpasyang aksyon na walang awang nilabanan ang babae. Sa wakas naabot ni Brian ang ultimong punto na nababalot ng dugo ng mga gangster. Nagkunwari siyang sumuko sa kalbong lalaki. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng isang bitag na ganap na ginampanan ni Dennis ang kanyang papel bilang isang gangster exterminator. Pagkatapos ng mahabang paghihintay ay wala nang mas kasiya siya para kay Brian na talunin ang kalbong lalaki. Nakamit ni Brian ang kanyang layunin, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagbunga at si Brian ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang kalbo na lalaki ay nakumpirmang patay. Samantala si Dennis ay nasiyahan sa tagumpay ni Brian. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.